Amen. Ang speaker po natin sa umagang ito ay hindi na po natin kailangang ipakilala kasi alam ko po, kilala na po ng bawat isa. At saka po ay ayaw na rin po niya ipakilala ang sarili niya. Aha. Siya po ang ating isa sa ating elder at isa rin po siya sa ating mga foundation ng ating church, no. Tawagin ko po ang ating speaker, Bishop Leo Alconga. Nalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa pagtipon mo sa amin. Salamat sa araw na ito. Salamat sapagkat ang araw na ito ay isang paraan. Hindi lamang ikaw aming sambahin, kundi maraming mga kaluluwa ang may dala sa Panginoon. Kahit sa pagtitipon ngayong umaga. Salamat po. Purihin ka. Turuan niyo po kaming sambahin ka ng tunay. Turuan niyo po kaming kilanlin ang banal na Espiritu sa aming gitna. At turuan po kaming madama namin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Salamat po. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa kay beloved Brother San Jan sa iyong pong pagpapakilala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung hindi po kayo nagandahan sa umagang ito, may problema po kayo. Pero maganda po ang araw na ito. Maganda po. Tingnan po ninyo ang biyaya ng Panginoon sa atin. Sa ibang mga lugar ay binabagyo sila. Pero sa atin ay binabagyo tayo. Sobra ang bagyo ng Panginoon sa atin ng kanyang biyaya, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kalakasan, at ng kanyang patuloy na pagpakita sa atin na siya ay karapat-dapat na ating sambahin, purihin at parangalan, lalo na sa umagang ito. Ang ating paksa ay patungkol po sa ating buhay na ang sinasabi na ating buhay ay salamin. Kung ang ating mga pastors ay epektibo sa kanilang ginawa na pag-ministry sa atin. Yan po ang sinasabi ng ating programa na kailangan makita ang pamumuhay natin, katanggap-tanggap sa Diyos, na siya namang patotoo ng ating appreciation sa ating mga pastors. Parang hindi nyo na, parang detached kayo sa sinasabi ko. Sabi ko sa umagang ito, pag-usapan po natin ang patotoo ng Diyos sa inyong buhay dahil sa paggamit niya sa mga pastors.
That's the way to see it in another way. Okay? Nang ibig sabihin, sa umagang ito ay tingnan natin ang buhay ng mga pastor. Pero actually, mga kapatid, pag tinitingnan natin sa salamin ang buhay ng mga pastor, actually, bawat punto na tinuturo natin sa pastor ay bumabalik po yan sa atin. Ito pong binasa po sa atin sa unang Thessalonians sa chapter 4 from verse 1 to 12. Susummarize ko lang po. Number 1, ito po ang living standards ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ang ibig sabihin, kung paano mamuhay ang kanyang mga anak. Right? Check. Nabubuhay ba tayo ayon dito sa patakaran na inilatag ng Diyos? Number 2, ito pong binasa po sa atin, ay ito po ang standards of how we demonstrate who we are. Kaiba po tayo sa lahat. Alam nyo ba yan? Nag-lecture ako ng the other Sunday tungkol sa mga kababaihan. Ang sabi ko, there are only 2 women groups in the world. Number 1, the women of the world. Number 2, the women of the world. Dalawa lang. Sa church, there are only 2 types of people. Number 1, the people of God. Number 2, the people who are not of God. Nagtaka kayo ba sa church yun Di ba dapat lahat na nasa loob ng church ay people of God? Hindi po. Only those who are called people of God have the assurance and the reality of their personal relationship with Jesus Christ. Pag wala kang katiyakan, hanggang ngayon, sa loob ng maraming taon na nandito ka, at ganyan pa rin ang tayo natin as far as our eternal destiny is concerned, may problema tayo. Maaaring sabihin natin, Bishop, matagal na po ako sa church, hindi mo na kailangan sabihin yan. Naunawaan ko na po lahat. Alam po ba ninyo, iba yung sabihin natin, naunawaan natin lahat ng mga doktrina, naunawaan natin lahat ng mga katuruan, naunawaan natin lahat ng sinasabi ng pastor. Pero iba yung sabihin mo, yan po ay tinanggap ko sa aking buhay. Kaya mayroon tayong narinig na Kristiyano according to intellectual assent. Kaalaman lang. Pag tinanong mo kay Jesus, alam na alam niya si Jesus. Pag tinanong mo tungkol sa Bible, alam na alam niya ang Bible. Pag tinanong mo tungkol kay Paring Oka, na chairman natin, alam na alam niya si Paring Oka. Pag tinanong niya tungkol kay Bishop Leo, ay naku po, sasabihin niya, sino yun? Iba yung tinatawag na kaalaman at pagtanggap. And that is the great difference of many people today. Tanungin mo, do you know Christ? Of course. Kilala ko si Jesus. Pumunta ka sa bahay. Lagi ko itong ini-illustrate. Ang daming
Jesus ko sa bahay. Meron akong small Jesus. Meron akong medium Jesus. Meron akong large Jesus. Meron din akong extra large Jesus. Meron din akong triple X Jesus. At isa pa, kapitbahay ko mismo si Jesus. Kapitbahay niya si Jesus. Kasi sa kapitbahay niya nakalagay doon sa gate, Jesus Sabes. Sabi niya yan, diyan nakatira si Jesus. Jesus Sabes. Yung pala ang ibig sabihin ng Jesus Sabes ay Jesus saves. Pero sinabi niya, diyan nakatira si Jesus Sabes. But this morning, I'd like to ask again, do you know Jesus? Because ang sabi ng ating topic, the reflection of who we are is also the reflection of what our pastor had influenced us. Ano ba yung tinuro natin mga pastor? Bago niyan, gusto ko pong ipakita sa atin, una, ang side ng pastor. Sino ba sila? Sino ba ang mga pastor na ito? Saan sila nanggaling? Ano ang kanilang dala-dala sa ating church na ito? Lalo na dito sa atin sa Pasig Bible Christian Church. Bibigyan ko po ng bawat litra ng kahulugan. Pastor. Pastor. Number 1, P. Ano ang ibig sabihin ng P? Ang ibig sabihin ng P ay parson. Sa English, parson. What is a parson? It is not a person, but a parson. A parson is a person who is a member of a clerical function. A parson is a pastor. A parson is someone who is standing as a minister. Minister of religious groupings and even denominational groupings and Christian groupings. Ang salita itong parson ay gamit na gamit ito sa Inglaterra. Sometimes, hindi nila ginagamit ang salitang pastor. Ginagamit nila ang salitang parson. He is a parson. Which is the same meaning. Number 2, A. Ano sa kala nyo A? Tulungan nyo ako. Ano ang A? Ano ang A? Alconga? Hindi po. Hindi po. Ang A po ay, ang ibig sabihin ng A ay anointed. Anointed. Ano po ang ibig sabihin ng anointed? Ang ibig po sabihin ng anointed ay consecrated. Ang sabi sa Joshua chapter 3, consecrate yourselves for tomorrow the Lord God will do wonders among you. Ano po ang ibig sabihin ng consecrated? Ibig sabihin ay separated. The pastor is separated into something that God told him. Now, gusto ko maintindihan ninyo ang kalagayan ng pastor bago natin i-discuss itong paano tayo na maging patotoo na ang pastor nga ay nagtagumpay sa atin. Kasi maraming mga question ngayon. Siya ba'y magaling na pastor? Ano bang standard na magaling na pastor? Siya ba ay talagang pastoral in nature? Di ba? Yun ang sagot niya. Ang tanong ngayon, pastoral in nature ba siya? Maririnig natin, yan siya, pastoral na pastoral magsalita eh. Ano ibig sabihin yan? Alright? A,
anointed, consecrated, separated, a person who has been called out among the many and put in a place in which he stands on a special responsibility. Pansinin po ninyo, the pastor was not elected, but the pastor was anointed. Iba po yung elected, iba rin po yung anointed. Ang elected is the decision that will come from the board of elders, board of deacons, to elect a pastor of the church. Kaya elected. May mga kandidato, elected siya. Maraming test na magiging pastor ka eh. Number 1, meron tinatawag na written examination. Mga kapatid, ako po hindi nakapasa sa written examination. 3 beses. Dahil ako po ay ni-required na magiging ordained sa United Church of Christ in the Philippines. Huwag niyo po ikwento doon sa kanila. Sa inyo ko lang kinikwento. Nire-required po ako na maging ordained kasi ang church, ang Faith Bible Church na dati kay Nini Remientos, wala na siya, nagpa-Amerika na. Ako ang pumalit. Nire-required ngayon ako na magiging ordained minister ng UCCP. Ang requirements ay written examination. 3 beses akong bumagsak. Bakit po? Hindi kami magkatugma ng doktrina. Hindi kami magkatugma ng doktrina ng Biblia. Hindi kami magkatugma ng doktrina ng kaligtasan. Hindi kami magkatugma ng katuruan kay Jesus. Hindi kami magkatugma sa katuruan ng baptism. Kasi sa kanila, ang bata pwedeng i-baptize. Sa kanila, ang salita ng Diyos, it's not the Word of God. It only contains the Word of God. Hindi kami hindi kami talaga ano tawag diyan? Hindi kami talaga magka-TikTok. Magkalayo kami. Doon sila sa kabila, ako naman sa kabila. 3 beses akong hindi nakapasa. Naintindihan ni Dr. Rigos bakit hindi ako nakapasa. Ang sabi niya sa akin, I know why you cannot pass. Because you stand on the ground of the principle of your faith. Pwede bang ako na lang ang bahala? Sabi ko, bahala ho kayo, basta alam niyo na ang stand ko. Hindi ko alam kung ano nangyari pare. Nakapasa ako dahil kay Dr. Rigos. Hindi ko alam kung ano nangyari sa loob doon sa ordaining council. Basta lumabas na lang siya, masayang-masaya siya, si Dr. Rigos. Napakalaking mama ito sa United Church of Christ. Napakalaking mama ito sa political world. Best friend ito ni Marcos. Nung mag-declare na Marcelo, isa ito sa ipakukulong. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, dumating na rin. Pagiging bayani na ako ng Pilipinas. Mami, pagbalot ka na, huli na ako ng Metrocom. Nakataon naman si Fidel Ramos na siyang chief of PC, member ng Cosmopolitan Church. Kasi sinabi niya kay President Marcos, President, pwede bang iregalo mo na lang sa akin si Pastor Rigos? Will you allow me that he be put under my arrest? Bakit? Member ko niya ako, pastor ko pa yan. Hindi mo agad sinabi. Sige. Ikaw nang bahala ka, Pastor Rigos. Nakahanda na si Pastor Rigos. Pagdating ng Metrocom, may tumawag, lay off. Nakangiti na si Pastor Rigos. Handa na siyang magpakulong. Sabi na ni General Olivas, tama po,
Pastor, pasensya na po kayo. May bagong order. Ano po? Huwag daw po kayong galawin. Hindi! Ikulong niyo ako! Hindi! Karga niyo na ako sa truck. Hindi siya kinulong. Kaya nung namatay si Rigus, isa yan sa tribute sa kanya na the best heroes that we never had. Hindi siya naging bayani. But what is a pastor? S. Ano po yung S? Pastor. Ano po yung S? Ang S po ay sanctified. Tingnan po ninyo. Ang pastor po, sana nga hindi ako ang nagbibigay ng message sa inyo kasi parang self-serving kasi pastor po ako eh. Pagkatapos, dapat si pare na lang ang nagsasalita dito. Kasi pag ako sabihin nyo, nasasabi niya yan, pastor siya eh. Hindi o. Sabi ko nga, mag-open up tayo rito eh. Pag-usapan natin ang pastor, pag-usapan ko rin kayo mamaya. Good? Tama ba? Unahin natin ang pastor. Ha? Lahat na naisip nyo, pastor, ibigay nyo na. Bakit po? Kasi mamaya, kayo na naman. Kayo rin. Okay. Ano po ang S? Sanctified. Ano po ang ibig ng sanctified? This is a special attribute of a Christian. Napag-aralan natin ito. What is sanctification? Sanctification is an act of which the righteousness of God was covered upon you. You who is unrighteous. Hindi lamang ito sa pastor. Para sa lahat. Kailang because of the letter, yan lang ang ginamit ko. Okay? Ibig sabihin ay kung ang anointed set apart, ang separated, ang ibig naman sabihin ng sanctified ay set apart for righteousness cause. Bigat ng papel ng pastor, ano? Sa 3 letra pa lang na ito ay ang bigat. Alright? T. Ano po ang ibig sabihin ng T? Very famous ito. Ano po ang ibig sabihin ng T? Tele-evangelist. Tele-evangelist. The pastor is an evangelist. Pag tumayo ang pastor, the main message, the main database of his understanding of his calling is what? To preach Christ. Kaya tele-evangelist. He is a preacher. He is a teacher. He is a word bearer. Dala-dala ng salita ng Diyos. Kahit saan siya pumunta. Alam niyo, wala sa pag-ano lang. Appreciation ko lang kay Brother Reddy. Si Brother Reddy, kahit sa Malacanang siya, inimbita, ibigyan lang siya ng award of assignment na mag-greet. Hindi siya mag-greet. Magpipreach siya about Jesus. Sa birthday niya, lahat ng mga major political parties nandoon sa Hilton Hotel. Sabi niya, I gathered you here not for political purposes, not for any purposes, but for the purposes that you will know Jesus Christ as your Lord and Savior. The pastor is an evangelist. Ano naman ang O? Overseer. The pastor is an overseer. Ano pang ibig sabihin ng overseer?
Ang ibig po sabihin ng overseer ay supervisor, organizer, manager, and unifier. Yan po, pastor. Okay? Sa ano ng panahon, hindi ko na nabigyan ng mga verses, pero may mga verses ito. Hanapin nyo lang, magtulungan tayo. Be a Berean. Ang mga Berean, pag nakikinig sila kay Pablo, sabi nila, ang ganda na sinabi, uy, tayo sa bahay, buksan natin ang Bible kung nandyan ang sinabi niya. Buksan nyo sa Bible nyo kung nandyan ang sinabi ko. Tungkol sa pastor. Okay? Alright? Overseer. R. Ano po ang R? Last word. Ito po ang fighting word during the decade of the Martin Luther era. Ano po ito? Ito po ang R ay tinatawag na the pastor is a reformer. Reform the church, reform the community, reform the nation. What is a reformer? A reformer is someone whose principle is changing bad to good. Ang definition. A reformer is someone who stand and shout, what you do is wrong. This is the right one. Yan po ang reformer. You teach that the soul will be both. Diba yan ang issue noon? Sabi ni Martin Luther, hindi po nyo kayang bilhin ang kaluluwa. Hindi po nyo maalis ang kaluluwa sa impyerno sa pamagitan ng inyong mga binibigay, binabayad na pera. Yan po ang pastor. Ngayon po, para lalo natin maintindihan kung anong pastor, ay nag-aaral po ako ng tinatawag na poll survey of what is a pastor. There are about 300 items. Pwede kong sabihin sa inyo sa umagang ito. Ito po ay galing kay Barna. Ito po ay galing sa Gallup polls. Ito po ay galing sa tinatawag natin na Secure Ministries International. Ano po ang kanilang statistic tungkol sa pastor? Una po, ito po ang statistic nila sa ngayon. Merong 4,000 church open in 1 month. 4,000 church. Tuwang-tuwa tayo, no? Pero, there are 7,000 churches closed every month. Sa Amerika yan. Ibig sabihin, apektado ang pastor. Apektado ang member. Alright? There are 1,500 pastors who leave the ministry monthly. 1,500! Wow! Anong dahilan? Matigas ba ang ulo ng member? Ano ba ang dahilan? Ayaw bang makinig ang member? Ayaw tanggapin ang turo ng pastor? O ang pastor ang may problema? Okay? There are 1,300 pastors are being terminated. Wow. Mga kapatid, naunawaan nyo ba ang nangyayari?
May pastor na pasaway, may pastor na discourage siguro, may pastor na hindi ko alam kung ano ang rason, pero 1,300 monthly ay tiniterminate. Pero ito rin, 3,500 people a day ito, hindi monthly, a day are living sa Amerika. Wow. Siguro, tingin ko, kasi sabi ko, ang dami namang mega churches sa Amerika. Baka yung mga small churches, nag-close, nagpunta sa mega churches. Okay? 90% of the pastor are faithfully standing in their calling. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow, mataas ito. Pastor, third. 90% of the pastors around the world. Kasama na in their calling. % of members are active. 50% are active. 25% are for actively against, actively for the pastor. Wow. Kung mag-survey kaya dito tayo, ano kaya ang result? Okay. Kala ko makuha ko ito ng mabilis. Ano pala? 36% of the pastor are confident. Happy sila sa religion ng member. Ano ko sa inyo? Happy ko. Si Sister, taas pa ng program. Amen. Ang iba, happy ba kayo sa relationship niyo sa pastor? Amen. Oh. %36% in the church are happy with their relationship with their pastor. Wow. Kung ako ang pastor at alam ko 36% lang, malulungkot ako. Malulungkot ako. Lalo na pagtagal ka ng pastor. 36% lang. Hindi man lamang umabot ng 50. Yung umabot ng 50, nahati pa sa 25. Okay? 56 to 75% are faithful. Nagsalita ako minsan sa pastor conference, sabi sa akin ng
po, sabi po dito, 80% of the pastor are not sure of their future. Hindi nila sure. Okay. 84% of pastor, ang pakiramdam nila ay sila po ay ano yung tindahan eh? Na ganyan ang duty nila. 22 pastors are having conflict with their family as far as their vacation is concerned. Survey po ito. Kaya kami ni pare, nagpabalak talaga kami. Nasa programa natin yan, nabigyan natin ng bakasyon ang ating mga pastor. Kahit saan nila gusto pumunta, bigyan natin sila ng bakasyon. Sila lang ang magbabayad. Sila ang magbabayad. Pero hindi po, programa natin yan, ang ating mga pastor ay mabigyan natin ng ang mga pastor, ano tayo alis kung wala kayong passport? Pwede tayo umalis hanggang Quiapo lang. Pare, ganyan din reklamo sa akin ng international media. Thank you. Sinusuportahan niya ako. Natandaan mo, nung maliit ka, natandaan mo minsan ay sinabihan kita, pagbutihin mo ang piano mo ha. Kasi yan ang kinabukasan ng church. Natandaan mo yun? Natandaan niya. Tamo? Yun. Natandaan niya. Lagi ko siya na-encourage eh. Kasi kaibigan ko siya eh. Magkaibigan ba tayo? Yun. Magkaibigan kami. Alright. Ano pa po? Ako, I will cut this short na lang. 84% ang duty ng pastor ay 24 hours. Naranasan ko yan. Tulog ka na, alao na, ay mayroong gigising. Merong kakatok, pastor. Pastor, bakit? Si ano po ay hirap na hirap. Pwede po bang pumunta ko sa bahay? Pag-pray nyo? Sige po. Meron din nga, maagang-maaga pa. Pastor, pasensya na po. Alam ko po hindi pa kayo pagising. Pero pastor, meron pong inaalihan doon. Meron pong naglalaban doon sa spiritual warfare. Pastor, kailangan ka po. Pumunta ang pastor, pagod na pagod. Sinaway niya yung ikaw wala kang karapatan, dandyan ka, lumabas ka. Sabi nung nasa loob ng mama, opo, lalabas na ako. Hindi ko kaya. Bad breath ka. Sabi niya sa pastor. Lumabas pastor dahil sa bad breath. Paano? Bagong gising pare. Bagong gising. Epektibo rin pala yun Epektibo rin pala. Ito po.
66% may expectation ng pastor of a better future in the church. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po ba, ito ang pastor, 45% ay naghahanda ng kanilang messages 15 hours average for delivery. Ibig sabihin yan, sa isang linggo siguro, 15 hours. Alright? Tapusin ko na to. Ang dami nito. 52%, Pastor Ratard, makinig ka. 52% realized that they were not prepared properly by their Bible school. Allah. Totoo ba ito, Pastor Third? Hindi naniniwala si Pastor Third. Sabi niya, di totoo yan. TikTok daw yan. Ito, 35% of our pastors secretly are battling depression, loneliness, and burnout. Secretly. Napakalungkot ito. Secretly. Ang ating mga pastor, pagod na pagod. Naghihirap sila. Ano bang depression? %70 do not have a personal confidential friend. Mga kapatid, ang pastor, karamihan ng pastor, I don't know in our church, 70% wala silang confidential friend. Mag-volunteer naman po kayo. Kalabitin niyo si Pastor Third, meron ka bang confidential friend? Wala. Pwede ba ako? Hindi ka pwede. Bakit? Hindi ka pwede confidential eh. Pero mag-volunteer kayo. Tulungan niyo yung pastor. Ito, malungkot. 70% now, pastors are saying that their image is lower than they began. Kung nagsimula sila, grabe ang image. Ang posture, grabe talaga. Oh, grabe Pastor, yes. Ano yun? Pero ngayon, Pastor, yan, ano po yun? Bakit po? Bakit po? Akalungkot. Kung nakita niyong pastor na yan, tapikin niyo sa likod, Pastor, kaya mo yan. Pastor, yakapin niyo, Pastor, wag kang mag-alala. Nandito lang kami, Pastor. Pastor, wag kang ganyan. Kasama mo kami. Pero ito ang findings naman. 73% of church members are very friendly to the pastors. Palakpakan natin, Panginoon. Tapos na tayo sa pastor. Dadala lang po ako. Yung binasa ko sa ating kanina, sabi ko yun, ang standard of living ng mga anak ng Diyos. Standard of how we live, how we please God, standard of how we stand against the standard of the world. Yan po ang binasa sa atin, 1 Thessalonians 4, 1-13. 1-12. May 4 na bagay lang po akong dadalhin sa inyo para ma-examine naman natin ang ating sarili in regards
to the influence that we are thinking from the pastor. Number one, have the pastor influence your love for God. Kung mayroon tayong barometer ba yun pare? Napanood ko yan minsan. Pupunta sa langit, sinimisyur ang mga achievements. Tatayo ka doon at i-measure how you love God. Papasa ba tayo? Papasa ba tayo sa turo ng pastor na masusumpungan sa tinatawag natin Deuteronomy 6:5? From this day forward, love the Lord your God with all your heart, with all your heart, with all your mind, with all your soul. Mga kapatid, papasa ba tayo? Nakikita ba ito sa atin? That no one can accuse us na hindi ko love ang Panginoon. That's true. Love mo ang Panginoon. Pero pinag-usapan dito ay love with all. With all. With all. With all your heart. With all your soul. With all your being. Nakikita ba ito sa atin? Nakita natin kanina measurement ng pastor. Pero ngayon tayo ang i-measure. Number one, have we been influenced by the pastor of how we love God? Ang tanong, do you love God? Really? Do you really love God? Sabi, kung minsan mechanical lang, I love God. Kung minsan ceremonial lang, I love God. Kung minsan ay cosmetological lang, cosmetic, I love God. Mga kapatid, huwag kayo pa magalit sa akin, but I have to say this. Pag hindi natin napatunayan ang katotohanan, na love natin ang Diyos because of the Word of God used by the pastors, wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan. Ituro natin ang ating daliri sa mga pastor. Sabihin natin, wala kang kwentang pastor. Wala po. And I say that with sadness in my heart. Ang ibig sabihin ng ating topic kasi ay living a life that will give glory to God because of the ministry of our pastor. Ito po, saan ang kulang dito? Nagkulang bang pastor na emphasize sa inyo that you love God with all your heart, with all your mind, with all your soul? Nagkulang bang pastor? Oh, is it me na nagkulang? Or is it me na hindi ko internalize ang turo ng pastor sa aking buhay? Or it's me who abandoned what I should have received. Tinalikuran kung dapat kong tanggapin eh. Hindi ko tinanggap ang bagay na dapat lumago ako. Lumakas ako. Mga kapatid, hindi kasalanan ng pastor. Pag tayo mismo ay hindi natin sinunod na buksan ang ating puso, buksan ang ating buhay para mahalin natin ang Diyos ng kaibang pagmamahal. As I've never been before, that now we say, Lord God, I love you. Na iba na, sabihin natin, Panginoon, mahal kita. That's the number one standard. Number two,
Not only you love the Lord, but you love the Word. Mahal nyo ba ang salita ng Diyos? Kung may measurement tayo, how much you love the Word of God, how much you read the Word of God, how much you study the Word of God, how much you live for God. Mamumuhay ba kayo ayon sa salita ng Diyos? Namumuhay ba kayo ayon sa kalakasan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita? Saan tayo humuhugot ng lakas? Salita ng Diyos. Saan tayo humuhugot ng ating bigay na glory sa Panginoon? Sa salita ng Diyos. If you love God, you will love His Word. The centerpiece of our faith, ng ating pananampalataya, ay knowing what the Word of God is telling us. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin? Mag-ano na lang ako, mag-practical dito. Nagbabasa ba kayo ng salita ng Diyos? Babasa ba kayo ng salita ng Diyos? Because ang pinag-usapan natin, the standards of which people can tell us that you have absorbed, internalized yung tinuturo ng pastor. Unless the pastor neglected to teach you that. Unless the pastor tinamad na, kasi marahil matagal na niyang sinasabi, walang positive response. Opo, pastor, alam ko na po yan. Ay, pastor, tama na po. Matagal ko na alam yan. Number 3. Dahil lang na tayong oras, hindi na ako babalik sa aking outline. Diretso na lang ako. Number 3, you love the work of the Lord. Do you love the work of the Lord? Do you like to share? Hanggang ngayon mga kapatid, nasabi ko po sa inyo, I never neglect to share pag ako'y nakasakay sa taxi. Yan, witness ko si Elsie. Una tinatanong ko, taga saan ka po? Taga Makati po. Saan ang probinsya mo? Taga Tuguegarao po. Ay, Ilocano po kayo. Opo. Maya-maya. Ano pong pananampalataya ninyo? Ako po ay Katoliko. Katoliko kayo. Brad, may sasabihin ako sa'yo, pakinggan mo mabuti. Ay, hindi ganyan. Parang paggalit yan. Hindi. Brad, may sasabihin ako sa iyo, pakinggan mong mabuti. Hindi tayo maliligtas sa relihiyon. Isa lang ang ating kaligtasan. Jesucristo na namatay sa krus sa Kalbaryo, binayaran ng kanyang buhay at dugo ang ating kasalanan. Ang ating siyang anyayan, tangkapin sa ating buhay bilang ating maging Panginoon at tagapagligtas. Magpalista tayo ng pangalan natin sa aklat ng buhay. Tayo may kaligtasan at tayo ay may buhay na may kahulugan ngayon at magpakailanman. Tapos. Hindi pala tapos. Tapos, sabi ko, pag si Jesus katabi mo, at sabihin ni Jesus sa iyo, anong pangalan mo? Carding ho. Carding. Carding na lang sabi ko sa inyo kasi hindi ko na maalala ang pangalan niya. Naalala ko yung Baguio eh. Kaya Carding na lang. Carding. Pagkatabi mo si Jesus, sabi ni Jesus, Carding, namatay ako sa iyo, minahal kita, binayaran ko kasalanan mo. Tatanggapin mo ba ako bilang yung Panginoon at tagapagligtas? Ay, aba, opo, tatanggapin ko po.
nakapagkuha ka pa ng decision time within 5 minutes. Do you love the work of the Lord? Do you love worship on Sunday? Ha? Do you love worship on Sunday? Kung love nyo, maaga pa dapat kayo kasi maaga ang worship eh. Hindi kayo dapat paligoy-ligoy dyan. Hindi kayo padinggoy-dinggoy dyan. Tatawagin pa kayo. Yung mga nasa ibaba, pwede na po kayong umakyat. Minsan gusto kong kunin ang microphone. Yung mga nasa ibaba, tatanong ko pa kayo, aakyat ba kayo o hindi? Pag hindi kayo aakyat, umuwi na lang kayo. Magagalit siguro marami sa akin, Mari. Di ba? Bakit niya ako pagkalaman? Gusto ko dito sa babae. Kapatid, kaya ka nasa baba, wala kang masyadong natututuhan. Pasensya na po, pasensya na po. Wala kang masyadong natutuhan. Bakit po? Kwentuhan lang kayo ng kwentuhan sa baba. Kwentuhan lang ng kwentuhan kayo sa baba. Pero pag dito tayo lahat, ayan ang sinasabi ng Hebrews 10:25, do not neglect the gathering of the believers, for in them ye shall what? Ye shall receive encouragement, because thou knowest that the day of Jesus Christ is coming soon. Tatlong gawain po ang church. What is the work of the church? Number 1, exhortation. Come, let us worship the Lord our God. Exaltation, worship. Namamadali lang po ako. The number 1 priority of us is worshiping God. Sabi ni Piloto, sino yung Piloto? Si Pilate? Hindi, si Pilate doon sa Egypt. O si Herod. Si Pero. Sabi ni Pero kay Moses, bakit mo dadalhin ng mga tao out of Egypt? Anong gagawin mo? The Lord told us that we go out and worship Him in the wilderness. Hindi sinabi ng Panginoon, the Lord told us that we go out and have a party. Hindi po. The Lord told us to go out and we will have a fiesta. Hindi po. The Lord told us so that we can worship God. Ang number 1 na priority natin ay worship. Kaya pag ang worshiping spirit natin ay nandyan, bago ang susunod, busog na tayo. Nandyan na lahat. Appendix na lang lahat. Number 2, hindi lamang exhortation, evangelism. No Christ, share Christ. Yan ang ating theme. Evangelism. Tanong ko sa inyo, sino na sa inyo naka-evangelize? Ikaw? Isang minuto lang. Paano mo ginawa yon, kapatid? Isang minuto lang. At mga kasalanan. At nung namatay siya doon sa bundok ng Kalbaryo, dapat nating sampalatayanan yung ginawa ng Panginoon doon sa bundok ng Kalbaryo dahil yun po ang ating kaligtasan. At yun ay dapat nating papasukin sa ating puso upang tayo ay makasama ng Panginoon doon sa kanyang kaharian. Okay. Minsan, isang question lang sa kausap niyo eh. Papunta ka bang langit? Opo. Paano mo lang pupunta ka langit? Mabait ako. Marami akong magandang ginawa. Lagi ako sa simbahan. Hindi ka pupunta ng langit. Ang punta mo sa impyerno. Bakit po? Si Jesus lang makapagligtas sa iyo. Tapos.
Yes. Ito, Mari. Noong Miyerkules, Huwebes, kausap ko yung guidance counselor. Siya ay parang part-time sa amin kasi during lockdown. So pumasok siya sa office ko, sabi kong ganyan, natutuwa ako guidance counselor ka. So ang ano mo ay physical, ganito. How about spiritual? Are you a guidance counselor? Siguro inaano niya na papunta ko kung saan. Ako po ay INC. Iglesia ni Cristo. Walang problema yun. Sabi ko gano'n. Sabi ko, kasi relihiyon di naman nagliligtas yan. At tulad ng binabanggit mo. Ang relihiyon di nagliligtas. Isa lang ang nagliligtas. Ay gano'n. Si Cristo. Kung nga masabing si Cristo na ayaw nyo. Wala namang ano. Si Cristo lang. Sabi ko na ganyan. Nakaanot ang noon yan gano'n. At wari ko, ninanamnam niya yung sinasabi ko. Kasi there is only way. That's life. Sabi ko, and you deny Christ, where is your life? Where is the way, the truth? So nakaano siya gano'n na hindi ko naman siya pinatanggap ko para lang kasi every now and then nasoon siya nasa office eh. At malaya silang pumasok sa office ko eh. So yon and then noong ang teachers day, sabi ko if you want to know Jesus at ang Bible, nandun lang ako sa room. At sila mismo yung umano noon na nung pinicture ko nga 18 kami doon. Kaya yon. So it is a sharing the gospel is a lifestyle. Di mo pwedeng i-alis yun. May mga na bakit po kayo mahilig mag-share ng ebanghelyo sa ganyan? Dahil alam ko ang ginawa ng Panginoong Hesus sa akin. Hindi lang siya namatay dahil had knowledge. Alam ko namatay siya sa akin dahil ako'y makasalanan. Kaya sabi ko siguro, yun ang number 1 na nagtutulak sa isang mananampalataya na i-share ang ebanghelyo sapagkat nakita niya kung gaano ito kahalaga sa kanyang buhay. Otherwise, pala kayo sa buhay niyo. Na ako'y naligtas, ayaw kong mapunta ka sa impyerno. Kasi it is how you accept the truth that there is no other way. Ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kasi kung hindi ganun, wala lang. Wala. And nagiging excited ang buhay ng isang mananampalataya kung iyong ebanghelyo isinyer niya. Whether siya ay tumanggap o hindi, di lalo na kung tumanggap. Sinasabi natin, sinasabi natin, nagkakagulo ang langit sa ang mga anghel sa isang tumatanggap. Bakit di tayo ganun pala yun? So, siguro yun, it is a lifestyle because you know how you are saved by the Lord Jesus Christ. Siguro yun yung... Salamat. Narinig nyo, mag-share tayo, tanggapin o hindi, mag-share tayo. Gamitin natin ang text power natin. Pare, good morning. May problema ako. Pwede bang mangutang? Sagot naman yung kumari, Mare, pasensya ka na. Ako rin, mas malaki ang utang ko. Kaya hindi ako makapagpahiram na mag-utang ka sa akin. Hindi ho. Mare, good morning. God loves you. Niligtas ka ni Jesus. Receive Jesus in your life as your personal Lord and Savior. Praise God. Yun lang. Ulitin ko po. The standards of which people will look at us. Kasi po, sa Acts chapter 4, di ko na makakon kung verse 15, ang sabi doon, tiningnan nila si Peter at saka si John, walang pinag-aralan. Pero nung mag-share at nagpagaling, sabi nila, ibang klase ito.
Pero meron silang napansin. Ano po yung napansin nila? Ang sabi doon sa Acts chapter 4. They noticed that they have been with Jesus. Mga kapatid, dapat nila makita, you have been with Jesus. Do you love God? With all your heart, with all your soul, with all your mind? Do you love the Word of God? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Matthew 4:4. Do you exalt God? Do you worship Him? Truly, kung may measurement, ilan ang rating mo? 8, 5, 4, 3? Kasi po, hanggang ngayon, marami po akong naobserbahan. Hindi ho dito sa inyo. Baka magtampo kayo. Kaya sabihin ko na lang, Mari, sa iba. May mga nag-worship kung saan-saan ang atensyon Nagbubulong-bulungan pa. Sana wag mahaba ang sermon ni Bishop Leo kasi may hahabulin tayong sale sa SM ipag-pray natin na maikli lang sa ngayon. When you worship, look at Him. Look at Him. Kaya hindi kayo minsan kinikriticize yung iba pag nag-worship talagang because they want to worship with all their heart. Hindi ko naman sinabi na dapat ganun tayo. Kahit tayo walang galaw. But when our hearts are open to worship God, that's it! Yan ang hanap ng Diyos. It's not gimmickry. It's not kung ano-ano. But God looked at the heart. Sabi ng Diyos, tinitingnan ko ang puso mo. Do you love the Word? How much you love the Word? Do you love the work of God through the church? Exaltation, evangelism, equipping. Marami tayong equipping program. mga seminar type. Mga young people nagagather, mga pastor's wife nag-aaral for equipping. Ano po yun? Small discipleship. What is important is that we will not be absent from any one of these. What is important is kasama tayo, kasali tayo. Hindi na ako magtatanong sino pong involved dito sa ganyang type of equipping. Ang importante, now we decide, Lord, I want to be used by you. Gusto ko pong gamitin mo po ako, Panginoon. Kahit ako'y matanda, Lord, gusto kong magamit, Panginoon. Kahit ako'y bata, ay, lalo na, Panginoon. Last, do you love your family? Do you love your family? Sabi sa Deuteronomy chapter 6, giving the family an importance, sabi ni Moses, huwag niyong pabayaan ang inyong tahanan, ang inyong pamilya. Dapat buo kayo sa inyong tahanan. Ulitin ko po at ako'y magwawakas. Sagutin niyo sa inyong puso. Do you really love God? Mahal mo ba talaga ang Diyos? Mahal mo ang kanyang salita?
Mahal mo ang kanyang gawain. The work of evangelism, of exaltation, worship. The word of evangelism, sharing and witnessing. The word of equipping, empowerment, and finding the giftings and the function that we have. And do you love your family? Tayo po sandaling yumuko at manalangin. Gusto ko pong manalangin kayo sa harap ng Diyos. Sabihin niyo sa Diyos kung ano ang inyong nasa. Gusto kong sabihin natin sa Diyos, Lord, saan po ako mahina? Saan po ako nakamali? Saan po ang buhay ko? Sa mga bagay na ito. Do I love you truly? Do I love thy word truly? Do I love fellowship with you? Praying with you? Do I love it? Nasaan ka dito mga kapatid? Nasaan ka sa worship time? Kahit na hindi sa church, kahit sa bahay, worship. Nasaan ka sa sharing evangelism? Nasaan ka sa equipping? These are the pattern that people will see if you have been influenced by the teaching of the Word of God through the pastors. Sa umagang ito, gusto ko pong manganyaya sa atin. Gusto po natin na makita ang standard ng Diyos sa ating buhay. Sa umagang ito, sabihin natin, Lord, ito po ang panalangin ko. I will love God better. I will love the Word better. I will love thy work better. And I will love the family better. Ito ba inyong panalangin? Pwede bang itaas niyo inyong kanang kamay? Yes, God. Ito po ang aking prayer. Salamat. Salamat. Huwag po tayo mahiya. Taas po natin ating kanang kamay. Taas po. Salamat po. Salamat. Salamat, salamat. Sige po. Hindi po ako magtatagal. Ito ba ang inyong panalangin? Salamat, salamat. Praise God. Praise God. Panatilin po natin nakataas ang ating kamay. Magpe-pray po ako. Lord God, nakikita mo po ang mga kamay na ito. Nakikita mo po ang kanilang desire. Pataas po natin para lalo natin ma-appreciate ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Salamat, Panginoon, sa kanilang pagpapasya. Ikaw po makagawa ng mga bagay na gusto nila mangyari sa kanilang buhay. Sa umaga ito, we rededicate our lives to you. Muli namin sinusuko ang aming buhay sa iyo. And for those who have not given the assurance of their relationship with Jesus Christ, sana matanggap nila si Jesus as the personal Lord and Savior. Maraming salamat po. Lord God, bless the hands that is raised before you and double up the measure of grace and blessing upon them, even their desire for you. To God be the glory. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all.